Nakaranas ng ilang oras na walang kuryente ang ilang bayan sa Orani, Bataan. Hindi dahil sa rotational brownout, kundi dahil sa sumabit na yero sa kable. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagdulot ng ilang oras na brownout kagabi ang isang yero na sumabit sa linya ng kuryente ng Peninsula Electric Cooperative, Pinelco, sa Barangay Mulawin, Orani, Bataan. Batay sa ulat, nagsimula ang power interruption dakong alas 8 ng gabi at nakaapekto sa libu-libong residente sa mga bayan ng Orani, Samal, Pilar at lungsod ng Balanga sa Bataan. Ayon sa paunang impormasyon, nilipad ng malakas na hangin dulot ng matinding thunderstorm ang yero hanggang sa sumabit ito sa mismong linya na kuryente. Agad namang nagsagawa ng clearing at restoration operation ang mga tauhan ng Pinelco upang maibalik ang supply ng kuryente. Gayunman, umabot hanggang hating gabi ang pagkawala ng kuryente na nagdulot ng perwisyo sa mga residente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na na-recover na matauhan ng Highway Patrol Group sa Davao Oriental ang isang Mitsubishi Mirage sedan nga may aktibong alarma matapos ito madala sa kailang tanggapan para sa verifikasyon. Ayon sa report, dinala na ng may-ari ang sasakyan sa Provincial Highway Patrol Team sa Government Center, Barangay Dahican matapos siya magduda sa tunay na pagkainanlan ng sasakyan at sa pagiging lehitimo ng mga dokumento nito. Sa sinagawang pagsusuri ng mga otoridad, nakumpirma ang kabilang ang naturalang Mitsubishi Mirage sa mga sasakyan nga may umiiral na lokal na alarma. Dahil dito, voluntaryong isinuko ng possessor ang sasakyan upang sumailalim sa masusing investigasyon at tamang legal na proseso. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng pangasiwa ni Police Major J. Rienvilla at sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Jed Clamor, Officer in Charge ng Regional Highway Patrol Unit 11. Sa kasalukuyan, naka-impound ang sasakyan sa tanggapan ng PSPT Davao Oriental at nakatagtang isa ilalim sa macro-etching examination ng Provincial Forensic Unit 11 bilang bahagi ng patuloy na investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinagawa ngayon ang screening activity para sa Department of Labor and Employment DULI Job Start Philippines Program sa pagkikipagtulungan ng Tacloban City Public Employment Service Office o PESO. Nagsimula ito na aktibidad kahapon Mayo 28 at magtatapos ngayong araw Mayo 29 sa Session Hall ng Vice Mayor's Office sa ikatlong palapag ng Tacloban City Hall. Layunin ng programang Job Start Philippines na matulungan mga kabataan na naghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng training, career, coaching at oportunidad para sa internship at employment. Ayon sa DULI at PESO, kailangan magdala ng resume, barangay indigency certificate, 2x2 ID picture at itim na ballpen ang mga aplikante. Maaaring mag-apply mga Filipinong edad 18 hanggang 24 anyos, high school level o graduate, at kasalukuyang walang trabaho, hindi nag-aaral at walang training o tinatawag na youth NEET. Umaasa naman ang maraming kabataan sa Tacloban na sa pamamagitan ng programang ito ay magkakaroon sila ng oportunidad makahanap ng permanenteng trabaho at makatulong sa kanilang pamilya. Patuloy naman ang panawagan ng PESO sa mga kwalipikadong kabataan na samantalahin ng pagkakataon habang nagpapatuloy ang screening activity. Para sa MBC Network News, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nabiktima ang ilang residente sa isang modus operandi ng grupo na nag-offer ng promo na laundry powder soap na pag-alaman na nag-iikot itong grupo sa bayan ng Katarman at sa mga lugar na alanganin. Nagpaalala mismo sa pamamagitan ng isang post sa social media ang isang individual na naengkwentro ang nasabing modus operandi. Ang grupo nag-aalok ng documentation, manghihingi ng ID sa biktima upang free daw na ibigay ang sabon. Habang nag-uusap, ang grupo magpapakilala sa biktima na siya daw ay kamag-anak dahil daw related ang kanilang apelyido. Babanggitan ang apelyido ng biktima pero nalaman palang apelyido ng biktima dahil sa binigay mismong ID. Matapos magpakilala na kaanak, agad magsasabi ang grupo na bayaran na lamang sabon at discounted na lang daw. At pag nagbigay ang biktima, magmamano pa ang mga ito. Napag-alaman na ilan sa mga residente kumagat sa nasabing muros at nagbigay ng pera. Nananawagan ang mismong mga biktima na agad na report sa pulis ang ganitong modus operandi.
Mula sa MBC TV Network News, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.